Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2898907. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Natural lamang na hindi alam ni Alvin ang kaguluhang naganap nang umalis siya sa lupain ng Tayi Celestial Sect at sa kaparangan. Siya, si Tanya, si Huxley, ang kataas-taasang elder ng Tayi Celestial Sect, at si Franco, ang arhet ng Blissful Sect, ay patungo sa Blissful Sect sa Cross Region. Dala-dala ni Huxley ang mga ito, naunawaan niya ang Duke Grade Celestial Method, ang Immobilization King Method, na nakuha niya mula sa Blissful Sect. Plano niyang umalis sa mga hangganan at magtungo sa gitnang lugar pagkatapos lubos na makabisado ang Celestial Method na ito. Ngayong nagamit na ni Alvin ang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, pansamantala niyang nakuha ang lakas, kaluluwa, at ang Celestial Original Energy ng isang Celestial King. Sa lahat ng aspeto, isa siyang Celestial King sa ngayon hanggang sa mawala ang epekto. Upang makatipid sa kanyang enerhiya, hiniling niya kay Huxley na dalhin ang mga ito sa Blissful Sect. Tutal, ang epekto ay lalong nababawasan sa bawat paggamit niya nito hanggang sa tuluyan itong maubos. Pagkatapos ng isang ikot ng pag-atake, malinaw kong nararamdaman na ang aking Celestial Origin Energy at kaluluwa ay bumaba mula sa isang ordinaryong Celestial Lord patungo sa isang 10-direction Celestial King. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Ang 10-direction Celestial King ay isang yugto na lamang ang layo mula sa pagiging isang Celestial Lord, ngunit ang agwat sa kanilang lakas ay napakalaki. Pinakalma niya ang sarili sa loob-loob, ayos lang. Sa lakas na ito, higit pa sa sapat para sa akin na duminahin ang 6 na timog silangang rehiyon kung gugustuhin ko. Dahil mas maayos na ang pakiramdam, napatuloy siya sa pag-unawa sa Immobilization King Method habang nagpapagaling si Tanya mula sa mga pinsala. Sa kabilang banda, si Franco, ang arhet ng Blissful Sect, ay parang isang walang isip na zombie habang naglalakbay sila patungo sa Blissful Sect. Si Huxley ay palaging nakabantay sa kanya. Talagang pinagsisihan niya ang pagmamakaawa kay Argus, ang matandang ninuno ng Blissful Sect at kanyang Grandmaster, na dalhin siya sa Tayi Celestial Sect. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang iniisip niya, dapat ay nakarating na sa sect ang balita ng pagkamatay ng Grandmaster, di ba? Hindi nalungkot si Franco sa pagkamatay ni Argus. Dati, iginalang niya ang kanyang lola. Gayunpaman, nang makita niyang iniiwan siya ng kanyang lola at sinusubukang tumakas ng mag-isa, nawala ang lahat ng kanyang respeto kay Argus. Bagamat malamang nagagawin din niya ang pareho kung siya ang nasa sitwasyon ni Argus, hindi pa rin niya mapapatawad si Argus sa pagtatangkang tumakas sa lupain ng Blissful Sect sa Cross Region. Ang ari-arian ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng mga bundok na nababalutan ng hamog sa buong taon. Ito ay epekto ng isang ilusyonaryong pormasayon. Ang Blissful Sect ay palaging mapayapa, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, malapit nang magkaroon ng kaguluhan ang sekta. Bumuhos. 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 Bigla na lang, ang mga gusali sa lupain ng Blissful Sect ay nagsimulang yumanig na parang may lindol. Anong nangyayari? Lindol ba? Imposible. Ang ating lupain ay protektado ng maraming pormasayon. May isa na paprotekta sa atin mula sa mga dagok ng lindol. Kung gayon, ano ang dahilan nito? Wala akong ideya. Dahil sa pagyanig ng gusali at lupa, maraming miyembro at disipulo ang tumigil sa kanilang cultivation at lumabas para tumingin-tingin. Lahat sila ay may naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, isang nakakapangilabot na sigaw na puno ng galit at kalungkutan ang umalingaw-ngaw sa buong lupain ng Blissful Sect. Brother Argus. Hindi ba't boses iyon ng matandang ninunong si Ping? Parang galit siya. May nangyari ba kay matandang ninunong si Argus? Imposible yan. Pumunta ang matandang ninunong si Argus sa kaparangan upang hanapin si Alvin. Sa palagay ko ay walang sino man sa kaparangan ang nagbabanta sa kanya, tama ba? Tama. Maliban na lang. Si Alvin ay tunay na nagmula sa isang pambihirang angkan sa gitnang lugar, at ang kanyang mga kamag-anak ay kumilos laban kay matandang ninuno na si Argus nang tangkain ni matandang ninuno na si Argus na patayin si Alvin. Kung hindi, walang sino man mula sa kaparangan ang magiging banta kay matandang ninuno na si Argus.
Samantala, nang marinig ng mga matataas na opisyal mula sa Blissful Sect ang sigaw ni Ping, isa pang matandang ninuno ng Blissful Sect, alam nilang may mali. Masigasig silang nag-usap habang sumusugod patungo kay Ping. Alamin natin kung ano ang nangyari. Tara na. Isa-isang sumugod ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect, kasama na ang kanilang pinuno ng sekta, patungo sa direksyon ni Ping. Bagamat hindi nila masabi ng sigurado, batay sa mga salita ni Ping, hindi mahirap hulaan kung ano ang nangyari. Hindi pa bumabalik si matandang ninuno Argus mula sa kaparangan, at isinigaw lang ni matandang ninuno Ping ang pangalan ni matandang ninuno Argus sa galit. Tiyak na may natuklasan siyang mali sa perlas ng kaluluwa ni matandang ninuno Argus. Posible bang patay na ang matandang ninuno na si Argus? Iyon lang ang dahilan kung bakit magagalit ng ganito ang matandang ninuno na si Ping. Matandang ninunong si Argus. Patay na. Sana hindi ganoon. Gayunpaman, malalaman natin kung ano ang nangyari kapag nakita na natin ang matandang ninuno na si Ping. Lahat sila ay may malungkot at tensyonadong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sumusugod kay Ping. Tutal, ang Blissful Sect ay lubhang maaapektuhan sa negatibong paraan kung mamamatay si Argus. Si Argus, kung tutuusin, ang pinakamalakas na 9 Palaces Celestial Duke sa 6 Southeastern Regions. Malaki ang posibilidad na makalusot siya at maging isang 10 Direction Celestial Duke. Paano hindi magdurusa ang Blissful Sect kung mawawala sa kanila ang isang taong tulad niya? Habang patuloy na nag-uusap ang mga disipulo mula sa Blissful Sect, sa wakas ay nakarating na rin sa patio ni Ping ang matataas na opisyal ng sekta. Ang Blissful Sect ay may dalawang matandang ninuno, sina Argus at Ping. Hindi sila magkapatid sa ama kundi magpinsan sa ama. Magkasama silang dumaan sa hirap at ginhawa kaya mas matibay ang kanilang ugnayan kaysa sa karamihan ng mga magkapatid sa ama. Hindi na kailangang sabihin, pareho silang nagmamalasakit sa isa't isa. Ang pinuno ng sekta ng mapalad na sekta, isang matangkad at matipunong monghe na nasa katanghaliang gulang na may malajade na kutis at nakasuot ng pulang kasaya, ay nagtanong ng may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha, Senior Tiyuhin. Anong problema? Samantala, ang iba pang matataas na opisyal ng Blissful Sect ay yumuko at sabay-sabay na binati si Ping. Pagbati, matandang ninunong Ping. Si Ping ay isang payat na matandang lalaki. Habang nakatayo siya sa harap ng mga matataas na opisyal ng Blissful Sect, ang kanyang mga damit ay marahas na nilipad ng hangin dahil sa kanyang umaagos na celestial origin energy. Sa sandaling ito, mataman niyang tinatitigan ang isang basag na soul pearl sa kanyang palad. Makikita ang pagkislap ng galit sa kanyang mga mata. Nilamon siya ng galit kaya hindi siya nakasagot sa iba. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay tumingin siya sa sect leader ng Blissful Sect na may pulang mga mata at sinabi sa nanginginig na boses na puno ng galit, Kinan. Patay na ang iyong Panginoon. Guru. Inihanda na ng pinuno ng sekta ng mapalad na sekta, si Kinan Lanten, ang sarili para sa pinakamasamang maaaring mangyari, ngunit gulat pa rin siya sa mga sinabi ni Ping. Labis siyang nalungkot habang lumuhad at umiyak. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha habang pinagsusuntok niya ang kanyang mga kamao sa lupa, labis na nalungkot, habang sumisigaw, anong nangyari? Anong nangyari? Tumingin si Ping sa iba pang matataas na opisyal ng Blissful Sect at masungit na nagtanong, sabihin mo sa akin. Nasaan si Brother Argus? Base sa kanyang nabasag na soul pearl, matagal na siyang patay. Bago ko sinimulan ang aking closed-door cultivation, pumunta siya sa Alchemy City para dumalo sa Alchemy Conference. Dahil si Ping ay nasa isang saradong cultivation bago ito, hindi niya alam na bumalik na pala si Argus sa sekta bago siya muling umalis. Nang marinig ang tanong ni Ping, mabilis na isinalaysay ni Kinan ang mga pangyayaring naganap habang si Ping ay nasa isang lihim na paglilinang. Isang kilalang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang ay may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel. Kinilala siya bilang nangungunang celestial alchemist sa 6 Southeastern Regions noong Alchemy Conference, at isa rin siyang overarching heavenly supreme celestial. Isa lamang siyang taong umakyat mula sa makamundong kaharian kamakailan lamang. Natural na nagulat si Ping nang marinig na ang Taiyi Celestial Sect sa Wasteland ay mayroong isang natatanging elder. Labis siyang nagulat kaya pansamantala niyang nakalimutan ang pagkamatay ni Argus.
Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, tumingin siya kay Keenan at same time na nagtanong, kaya pumunta si Brother Argus sa Taiyi Celestial Sect sa Wasteland para patayin siya. Oo. Nag-aalangan na tumango si Keenan. Mga hanggal. Tinitigan ni Ping si Keenan at sumigaw, kahit na isa siyang transcender, dapat ay mas masinsinan ang iyong investigasyon. Sa Spirit Overarching Heaven, maraming makapangyarihang paksayon na may kaugnayan sa mga mula sa mga makamundong kaharian. Senior tiyuhin, mapait na sabi ni Keenan na may mapait na ngiti, kung talagang may pambihirang pinagmulan siya, malamang ay sinundo na siya ng kanyang angkan pagkaakyat niya sa Spirit Overarching Heaven. Batay sa aming investigasyon, nag-iisa lang siya sa lahat ng oras na ito. Malayo na ang narating niya dahil sa sarili niyang pagsisikap. Dati, muntik na siyang mapatay ng isang elder mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Gayunpaman, buhay pa rin at maayos ang elder na iyon hanggang ngayon. 2,879. Senior tiyuhin, kung talagang may pambihirang pinagmulan si Alvin, sa tingin mo ba ay buhay pa ang elder mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect na nagtangkang pumatay sa kanya? Hahayaan na lang kaya ni Alvin at ng kanyang mga kamag-anak ang lahat? Mapait na sabi ni Keenan, ang sect leader ng Blissful Sect, habang nakatingin kay Ping, ang isa pang matandang ninuno ng Blissful Sect. Batay sa resulta ng aming investigasyon, lahat ng senyales ay nagpapahiwatig na si Alvin ay hindi nagmula sa anumang makapangyarihang angkan. Matapos naming makumpirma ito, napagpasyahan naming patayin siya. Pinilit ng master na personal na patayin si Alvin. Isinama niya si Franco sa kaparangan. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon na parang may naalala lang siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang soul pearl ang lumitaw mula sa kawalan. Buhay pa si Franco. Bulalas ni Keenan habang nakatingin sa soul pearl sa kanyang palad. Nang marinig ang mga salita ni Keenan, ang matataas na opisyal ay nag-usap-usap ng may kalituhan. Iyan ang perlas ng kaluluwa ng Arhat. Buo ang perlas ng kaluluwa ng Arhat. Ibig sabihin, buhay pa siya. Gayunpaman, hindi ba't kakaiba na patay na ang matandang ninunong si Argus, ngunit buhay pa rin ang Arhat? Anong nangyari? Malinaw na napakalakas ng matandang ninuno na si Argus, at ang Arhat ay lubhang mahina kung ikukumpara. Paano nangyaring buhay ang Arhat samantalang patay na ang makapangyarihang matandang ninuno na si Argus? Samantala, matamang tiningnan ni Ping ang soul pearl na nakapatong sa palad ni Keenan nang may nakapikit na mga mata habang nagtatanong sa malalim na boses, buhay pa ba si Franco? Keenan, sigurado ka bang ito ang soul pearl ni Franco? Hindi lamang si Franco ang magiging pinuno ng sekta ng Blissful Sect, kundi siya rin ang minamahal na dakilang disipulo ni Argus. Gaya ng kasabihan, mahalin mo ang bahay, at mahalin mo ang mga uwak nito. Natural lamang na minahal din ni Ping si Franco. Ngayong natuklasan niyang buhay pa si Franco, hindi niya maiwasang makaramdam ng mali. Senior tiyuhin, si Franco ang huling disipulo ko. Walang duda na ito ang soul pearl niya. Kahit hindi, buo pa rin ang mga soul pearl na nasa kamay ko. Kahit isa sa mga ito ay kay Franco. Ibig sabihin, walang duda na buhay pa siya, sagot ni Keenan. Tumango si Ping bago masungit na sinabi, sa tingin ko ang bagay na ito ay may kaugnayan din kay Alvin. Bagamat nakumpirma na natin na si Alvin ay isang transcender na may ordinaryong pinagmulan, hindi tayo maaaring maging 100% sigurado. May maliit na posibilidad na may nakaligtaan tayo. Tiyo, ano ang dapat nating gawin? Patay na ang Panginoon. Dapat ba tayong magpadala ng isang tao sa kaparangan upang imbestigahan ang bagay na ito? Tanong ni Keenan. Hindi sa ngayon. Umiling si Ping habang kumislap ang mga mata. Dahil buhay pa si Franco, tiyak na magpapadala siya sa atin ng mensahe sa pamamagitan ng isang Communication Celestial Talisman. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hintayin ang kanyang Communication Celestial Talisman. Seryosong sabi ni Ping. Senior tiyuhin, nabanggit mo kanina na matagal nang patay ang Master. Kung talagang nagpadala si Franco ng Communication Celestial Talisman, dapat ay natanggap na natin ito ngayon. Posible kayang naharang ito? Nag-aalangan na tanong ni Keenan. Posible. Iilang tao lamang sa 6 na katimugang rehiyon at mga hangganan ang kayang magbanta kay Brother Argus. Maaaring napatay na siya ng isang malasestial na hari o kahit ng isang celestial na hari.
Kung hindi, imposibleng mapatay ng isang taong mas mababa ang cultivation base kaysa sa isang celestial na hari si Brother Argus, sagot ni Ping. Posible kayang lumabas mula sa pag-iisa ang mga mala Celestial King mula sa Taiyi Celestial Sect at pinatay ang Panginoon dahil sinubukan ng Panginoon na lipulin ang sekta? Tanong ni Keenan ng may malungkot na ekspresyon. Imposible. Umiling si Ping at mariing sinabi, imposibleng maisip man lang ni Brother Argus na lipulin ang Taiyi Celestial Sect. Tutal, alam niyang ang Taiyi Celestial Sect ay protektado ng kanilang mala Celestial Kings. Walang duda na papatayin lang niya si Alvin at hahayaan na lang ang Taiyi Celestial Sect. Gumugol siya ng napakaraming taon kasama si Argus kaya kilalang kilala niya si Argus. Alam niyang hindi kailanman ilalagay ni Argus sa alanganin ang sekta sa pamamagitan ng pag-udyok sa mala Celestial Kings mula sa Taiyi Celestial Sect. Sa katunayan, mas maingat pa si Argus kaysa kay Ping. Dahil hindi niya man lang iisiping gawin ang ganoong bagay, paano magagawa ni Argus ang ganoong bagay? Nang marinig ang mga salita ni Ping, naalala ni Keenan na, sa katunayan, hindi sa ugali ni Argus na gawin ang ganoong bagay. Tila ba masyado siyang nababalisa kaya't nasabi niya ang mga naunang salita nang hindi masyadong pinag-iisipan. Mukhang isa lang ang posibilidad, malungkot na sabi ni Ping, isang makapangyarihang nilalang na kayang maarang ang isang communication celestial talisman ang pumatay kay Brother Argus. Kaya naman, hindi na nag-abalang magpadala si Franco ng Communication Celestial Talisman dahil wala itong saysay. Ano man ang mangyari, babalik din si Franco sa hinaharap. Ang magagawa na lang natin ngayon ay maghintay. Hanggat buhay si Franco, tiyak na babalik siya sa sekta. Sa oras na iyon, malalaman natin ang nangyari mula sa kanya. Bagamat labis na nalungkot si Ping sa pagkamatay ni Argus, nanatili pa rin siyang kalmado, at matino ang kanyang paghatol. Tutal, bilang pinakamatandang miyembro ng Blissful Sect, ang kanyang karanasan ay higit pa sa sapat para mapanatili niya ang kanyang kahinahunan kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Sumangayon sina Keenan at ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect na lohikal ang mga sinabi ni Ping. Kahit na iba ang kanilang iniisip, walang sino man ang mga ngahas na ipahayag ang kanilang opinyon. Tutal, si Ping ay hindi lamang isa sa kanilang mga lumang ninuno, siya rin ang nangungunang makapangyarihang pinuno ng Blissful Sect. Isang kahangahangang 10 Direction Celestial Duke. Sa huli, ang tanging nahintay na lang ng Blissful Sect ay ang Communication Celestial Talisman ni Franco o ang kanyang pagbabalik sa ngayon. Hindi nagtagal ay naibalik na ang kapayapaan sa sekta. Hindi nila alam, katahimikan na lamang ang naroon bago ang bagyo. Sa isang kisap mata lamang, ilang buwan na ang lumipas. Ang distansya sa pagitan ng Cross Region at ng Wasteland ay mas malayo kumpara sa distansya sa pagitan ng Wasteland at ng Barren Land. Sa pangunguna ni Huxley, pagkatapos ng mahaba at mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa Cross Region. Mga isang buwan matapos silang makarating sa rehiyon ng Cross. Swoosh! Nakaupo si Alvin nang nakakross ang mga paa nang biglang may lumabas na matingkad na gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan, at isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Instinctive na lumingon sina Huxley at Franco para tumingin. Nakita nila ang gininto ang liwanag na nakapalibot kay Alvin na parang isang halo bago ito naganyong parang isang Buddha. Ang gininto ang Buddha ay kasing laki ng isang burol, at ito ay parang isang hologram na may makatutuhanang mga katangian habang binabalot nito si Alvin. Nagawa niyang lubos na mamaster ang Immobilization King method sa loob ng napakaikling panahon. Bulong ni Franco na hindi makapaniwala habang lumulunok. Bilang arhet ng Blissful Sect, naunawaan na niya ang Immobilization King method simula pa noong bata pa siya kaya na-master na niya ito. Kaya, masasabi niyang lubos na na-master ni Alvin ang Duke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, ang Immobilization King method. Na-master na ba ni Master Darfield ang Celestial Method ng Blissful Sect? Naisip ni Huxley sa sarili habang nakataas ang kilay. Bagamat mahinang nagsalita si Franco, hindi nakatakas sa matalas na pandinig ni Huxley ang kanyang mga salita. Gayunpaman, bahagya lamang siyang nagulat na matagumpay na na-master ni Alvin ang Celestial Method. Tutal, na-master na ni Alvin ang Duke Grade Divine Ability na nakuha niya mula sa Profound Heaven Celestial Sect, ang Eastern Purple Chi, bago pa man sila umalis sa Taiyi Celestial Sect patungo sa Cross Region.
Bahagyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang iniisip niya ang kanyang sarili ng may mapait na ngiti, ngayong na-master na ni Master Darfield ang Eastern Purple Chi at ang Immobilization King Method, malamang naaalis na siya kapag bumalik na tayo sa sect. Nakaramdam siya ng conflict. Masaya siya sa wakas ay na-master na ni Alvin ang Celestial Method at Divine Ability, ngunit nalungkot siya dahil nangangahulugan ito na malapit nang umalis si Alvin. Matapos mawala ang anino ng ginintoang Buddha, dahan daw ang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata bago nagtanong, Elder Huxley, nasaan na tayo ngayon? Master Darfield, nasa Cross Region tayo. Ayon sa Arhet, makakarating tayo sa estate ng Blissful Sect sa loob ng isang buwan gamit ang kasalukuyang bilis natin, sagot ni Huxley. Isang buwan pa. Bahagyang tumango si Alvin. 2,900. Binabati kita, Master Darfield. Sa wakas ay na-master mo na ang Duke Grade Celestial Method, ang Immobilization King Method. Binati ni Huxley, ang Supreme Elder ng Taiyi Celestial Sect, si Alvin habang nakatingin dito ng may malawak na ngiti. Elder Huxley, alam mo ba na na-master ko na yan? Mukhang medyo nagulat si Alvin. Hindi ko kaya. Pero, kaya ng Arhat, sagot ni Huxley. Instinctive na tumingin si Alvin kay Franco, ang Arhat ng Blissful Sect. Ang kanyang titig na parang isang mangangaso na nakatingin sa kanyang biktima ay nagdulot ng panginginig kay Franco. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin kay Tanya at iniabot ang kanyang banal na kamalayan upang tingnan ang kanyang kondisyon. Ang antas ng banal na kamalayan ng isang tao ay katulad ng kaluluwa ng isang tao. Sa makatuwid, sa banal na kamalayan ng isang hari ng 10 direksyon, madali para sa kanya na makita na si Tanya ay ganap ng gumaling mula sa kanyang mga pinsala at kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa kanyang pamamaraang celestial at banal na kakayahan. Mabilis na lumipas ang halos isang buwan. Ilang araw na lang ang natitira bago sila makarating sa lupain ng Blissful Sect. Sa sandaling ito, tumigil si Alvin sa paglilinang at tumingin kay Huxley bago niya sinabi, Elder Huxley, kapag ipinadala mo na kami sa lupain ng Blissful Sect, tapos na ang trabaho mo rito. Bago pa makasagot si Huxley, idinagdag niya muli, ayokong masangkot ang Taiyi Celestial Sect sa bagay na ito. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, hindi ba? Tiningnan niya si Huxley nang may kahulugan habang nagsasalita. Master Darfield, naiintindihan ko na ayaw mong guluhin ang Taiyi Celestial Sect dahil sa iyong pampublikong pagkakakilanlan bilang aming Chief Celestial Alchemist. Makakaasa ka, Master Darfield, hindi kami gagawa ng paraan ng Blissful Sect kahit paggamitin mo ang pagkakakilanlan ng Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect at magdulot ng kaguluhan sa Blissful Sect, may kumpiyansang sabi ni Huxley. Magdudulot ng kaguluhan sa Blissful Sect. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Huxley. Umiling siya at sinabing may malamig na ngiti, lipulin ko ang Blissful Sect. Kung magiging ayon sa plano ang mga bagay-bagay, pagkatapos kung matapos, ang Blissful Sect ay hindi naiiral sa mga hangganan ng Southern Heaven Territory. Huminga ng malalim si Huxley. May bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Nang hilingin ni Alvin na dalhin siya sa lupain ng Blissful Sect, inakala niyang mag-uudyok lamang ng kaguluhan si Alvin. Hindi niya inaasahan na balak ni Alvin na lipulin ang Blissful Sect. Pareho ang iniisip ni Franco at ni Huxley. Natarante siya at namula ang mukha niya nang malaman ang balak ni Alvin. Alam niyang hindi siya makakatakas kung iyon ang balak ni Alvin. Iba't ibang ideya ang pumasok sa isip niya habang lubos na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa wakas, nakapagdesisyon na siya ng may determinasyon at sinabing, Master Darfield, napagdesisyonan kong putulin ang lahat ng ugnayan ko sa Blissful Sect. Opisyal kong iaanunsyo ang desisyon ko sa mga tao ng Blissful Sect pagdating natin. Matalino ka, Arhat. Bahagyang nagulat si Alvin sa biglaang desisyon ni Franco. Kung determinado ka at tutuparin mo ang iyong mga salita, handa akong kalimutan ang ating alitan. Hindi pa siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Franco. Gayunpaman, ang determinasyon ni Franco na mabuhay at ang kanyang determinasyon na isuko ang kanyang posisyon bilang magiging pinuno ng sekta ng maligayang sekta ay bahagyang nagpaangat sa kanyang pagtingin kay Franco. Hindi madaling isuko ang kapangyarihan at katayuan kung tutuusin. Salamat, Master Darfield. Sagot ni Franco bago bumaantong hininga ng maluwag.
Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at nag-aalangang nagtanong, Master Darfield, plano mo ba akong patayin pagkatapos nating makarating sa Blissful Sect? Pumasok nga iyon sa isip ko, prangkang sabi ni Alvin. Ang mga salita ni Alvin ay nagparamdam ng kilabot sa gulugod ni Franco. Lalo nitong pinalalim ang kanyang determinasyon na putulin ang ugnayan sa Blissful Sect. Habang nakatingin siya sa direksyon kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Blissful Sect, naisip niya sa sarili, Guro, pasensya na. Kailangan kong ipagkanulo ang sekta para sa kapakanan ng aking maliit na buhay. Ang kanyang Panginoon ay walang iba kundi si Keenan, ang pinuno ng sekta ng Blissful Sect. Guro, huwag mo akong sisihin. Kung sino man ang ipinadala ng sekta upang imbestigahan si Alvin ang dapat sisihin. Hindi sana namatay ang matandang ninuno, at hindi sana nahulog ang sekta sa sitwasyong ito kung hindi nila sinabi na si Alvin ay isang transcender lamang, at malaya tayong gawin ang anumang gusto natin sa kanya. Pagkatapos, nalubog siya sa kanyang mga iniisip tungkol sa hinaharap at sa paghahanap ng bagong landas na tatahakin pagkatapos umalis sa Blissful Sect. Sa sandaling ito, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Alvin. Tumingin siya kay Frank at tinawag, Arhat. Master Darfield, mula ngayon, maaari mo na akong tawaging Franco. Dahil napagdesisyonan kong putulin ang ugnayan ko sa Blissful Sect, hindi na ako ang Arhat ng Blissful Sect, mapait na sabi ni Franco. Pagkatapos, nagtanong siya, may problema ba, Master Darfield? Sigurado kang mayroon kang Duke Grade Floating Image Pearl, tama ba? Tanong ni Alvin. Oo, tapat na sagot ni Franco habang tumatango. Pagdating natin sa Blissful Sect, tandaan mong gamitin ang iyong Floating Image Pearl para i-record ang eksena kapag umatake ang iyong 10 Direction Celestial Duke. Kakailanganin ko ito mamaya. Opo, Master Darfield. Magalang na sagot ni Franco, Master Darfield, ang 10 Direction Celestial Duke ay ang aking senior grand uncle. Siya ang pinsan ng aking Grandmaster sa ama. May alam ako tungkol sa kanya, kasama na ang kanyang kahusayan. Dapat ko ba kayong ikwento pa tungkol sa kanya? Natural lang na ginagawa niya ito para makuha ang pabor ni Alvin. Sayang, hindi siya nagtagumpay sa kanyang pagtatangka. Umiling si Alvin at buong kumpiyansang sumagot ng may bahid ng paghamak, hindi ko kailangan ang ganoong impormasyon. Walang kwenta ang isang 10 Direction Celestial Duke lamang. Matapos masaksihan ang pagpapakita ng lakas ni Alvin noong sila ay nasa Taiyi Celestial Sect, inisip ni na Franco at Huxley na makatwiran ang kay-abangan ni Alvin. Paumanhin sa pagsingit. Oo nga, tama si Master Darfield. Sa lakas mo, ang isang 10 Direction Celestial Duke lamang ay hindi mahalaga. Agad na sumang-ayon si Franco kay Alvin. Ilang araw ang lumipas. Master Darfield, hindi nakalayuan ang Blissful Sect Estate ngayon. Sabi ni Franco kay Alvin habang itinuturo ang matataas na bundok na nababalot ng hamog. Tumango si Alvin bilang tugon bago tumingin kay Tanya na kasalukuyang iniintindi ang kanyang celestial method at divine ability. Tila hindi siya gising ng matagal. Elder Huxley, manatili ka rito at alagaan mo si Tanya para sa akin. Babalik ako kaagad pagkatapos kong harapin ang Blissful Sect. Ang aking banal na kamalayan ay palaging makakaramdam sa iyo kaya makatitiyak ka, ligtas ka rito, sabi ni Alvin kay Huxley. Opo, Master Darfield, sabi ni Huxley. Sa katunayan, gusto niya talagang masaksihan ang pagpuksa ni Alvin sa Blissful Sect. Sayang, ang tanging magagawa niya ay ang sumunod sa kahilingan ni Alvin. Dati, itinuring niya si Alvin bilang kapantay at kaibigan. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang mga bagay-bagay simula nang masaksihan niya ang lakas ni Alvin na maihahambing sa isang Celestial King. Sa sandaling ito, itinuring niya si Alvin na mas nakahihigit sa kanya, at tunay niyang iginagalang si Alvin. Ituro mo sa akin ang daan, Franco. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Huxley, sina Alvin at Franco ay lumipad sa ere patungo sa maulap na mga bundok. Bagamat maraming mga formasayon ang nagpoprotekta sa matataas na bundok, hindi ito naging problema kay Franco. Madali niya silang nalampasan. Di nagtagal, nakarating sila sa lupain ng Blissful Sect. Sino ang pupunta roon? Bumaba mula sa langit ang ilang disipulo mula sa Blissful Sect at lumapit sa kanila.
Nang makita nila si Franco, dali-dali silang yumuko ng sabay-sabay at binati siya. Magandang araw, Arhat. Si Franco ang Arhat ng Blissful Sect. Ang kahalili ng pinuno ng sect ng Blissful Sect. Natural lamang na iginagalang siya ng karamihan dahil ang kanyang katayuan ay mas mababa lamang sa iilang tao sa sekta. Bang! Hindi sumagot si Franco at itinaas ang kanyang kamay upang gamitin ang kanyang celestial origin energy na sumulpot sa kalangitan na parang isang bagyo. Mga anino na hugis palad ang umulan at tumama sa mga disipulo, na agad nilang ikinamatay. Samantala, isang bagong grupo ng mga disipulo mula sa Blissful Sect na kararating lang at sasalubungin na sana si Franco ang nakasaksi sa eksenang ito. Sila ay natakot, nabigla, at nalito nang maalala nila ang eksena kung saan pinatay ni Franco ang kanilang mga kapwa-disipulo. Hindi ba't iyan ang Arhat? Bakit pinatay ng Arhat ang mga disipulo ng sekta? Yumuyuko at binabati nila siya, hindi ba? Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga disipulo, lumipad si Franco ng direkta sa ibabaw ng lupain ng Blissful Sect at nagpahayag sa malakas na boses, "Ako, si Franco, ay nagpapahayag na mula ngayon, puputulan ko na ang lahat ng ugnayan ko sa Blissful Sect. Hindi na ako ang Arhat o isang disipulo ng Blissful Sect." Ang kanyang boses na naturukan ng kanyang celestial origin energy ay umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Blissful Sect. 2,901 Ako, si Franco, ay nagpapahayag na mula ngayon, puputulan ko na ang lahat ng ugnayan ko sa Blissful Sect. Hindi na ako ang Arhat o disipulo ng Blissful Sect. Umalangaw-ngaw ang boses ni Franco sa buong lupain ng Blissful Sect, na ikinagulat ng lahat. Tahimik na pinagmasdan ng mga disipulo ng Blissful Sect si Franco, ang Arhat na ngayon ay dating Arhat ng Blissful Sect, habang ipinapahayag niya ang kanyang balak na putulin ang ugnayan sa Blissful Sect. Lahat sila ay natulala at may ekspresyon ng hindi makapaniwala at nalilitong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pinatay ng kanilang Arhat ang mga tao ng sarili niyang sekta at pinutol ang ugnayan sa sekta. Ano ang nangyayari? Ano ang problema ng Arhat? Hindi nagtagal at natuklasan ng mga disipulo ang presensya ni Alvin. Kalmado siyang nakatayo roon na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpakita siya ng isang malungkot at misteryosong anyo. Sino ang lalaking iyon? Bueno, sumama siya sa Arhat. Hindi ko pa siya nakikita noon kaya sigurado akong hindi siya taga-sekta natin. Dahil nagdesisyon ang Arhat na putulin ang ugnayan natin, sa tingin mo ba ay may kinalaman ito sa lalaking iyon? Samantala, ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect ay lumabas mula sa kanilang mga tirahan matapos marinig ang anunsyo ni Franco. Nang magtipon sila, nagkatinginan sila ng may kalituhan habang nagsisimula silang mag-usap ng masinsinan. Bumalik na si Franco. Nabaliw na ba siya? Alam ba niya ang sinasabi niya? Gusto niyang putulin ang ugnayan niya sa Blissful Sect. Anong problema niya? Tiyak na magagalit ang pinuno ng sekta dahil sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko ay kakaiba ang kinikilos ni Franco. Wala sa ugali niya ang gumawa ng ganoong bagay. Posible kayang napilitan siyang magsabi ng mga ganoong salita. Hindi tumigil ang mga disipulo ng Blissful Sect at nagpatuloy sa pag-uusap sa kanilang mga sarili. Talaga bang ang Arhat ang nagsalita? Parang ganun na nga. Siguro, bumalik na siya sa wakas. Naghihintay na ang pinuno ng sekta at ang matandang ninuno sa kanyang pagbabalik. Sigurado akong kahit sa kanilang pinakamalawak na panaginip ay hindi nila naisip na puputulan ng Arhat ang ugnayan sa sekta kapag bumalik na siya sa sekta. Nabalitaan kong lumabas ang Arhat kasama ang matandang ninuno na si Arges. Patay na ang matandang ninuno na si Arges, pero buhay at maayos ang Arhat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Medyo kakaiba ang kinikilos ng Arhat. May kaugnayan kaya ito sa pagkamatay ng matandang ninuno. Ang mga salita ni Franco, natural lang, ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa lupain ng Blissful Sect. Sa sandaling ito, isang napakalakas at galit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong Blissful Sect. Franco. Iyan ang pinuno ng sekta. Natural lamang na nakilala ng marami sa mga disipulo na ang boses ay kay Kinan, ang pinuno ng sekta ng mapalad na sekta. Parang galit na galit siya. Siyempre, galit na galit siya. Paanong hindi siya magiging ganoon?
Ang Arhet ay ang kanyang direktang disipulo. Kung ako sa kanya, magagalit din ako kahit na may mabuting dahilan ang Arhet sa paggawa nito. Bueno, may dahilan ang pinuno ng sekta para magalit. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw pagkasabi ni Keenan. Isang matangkad at matipunong figure ang tila lumitaw mula sa ere sa sandaling ito. Ang figure ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat na nag-iwan ng baluktot na hangin sa kanyang likuran. Kaya siguro ito si Keenan, ang pinuno ng sekta ng maligayang sekta. Dati, hindi makikita ni Alvin ang mga galaw ni Keenan. Tutal, tulad ni Arges, ang matandang ninuno ng sekta ng maligayang sekta, si Keenan ay isa ring duke ng Siyam na palasyo. Maaaring hindi kasing lakas ni Arges si Keenan, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa mga ordinaryong duke ng Siyam na palasyo. Sa sandaling ito, tila mabagal si Keenan sa mga mata ni Alvin, kaya madali niyang makita ang bawat galaw ni Keenan. Tutal, ang lakas niya ngayon ay parang lakas na ng isang hari ng 10 palasyo matapos itong bahagyang maubos. Paano may tatago ng isang duke ng Siyam na palasyo ang kanyang mga galaw mula sa isang hari ng 10 palasyo? Sa paglitaw ni Keenan, maraming tao ang nagsimulang magliparan mula sa lahat ng direksyon ng lupain ng Blissful Sect at nagtipon sa likuran ni Keenan. Sa wakas ay tumigil si Keenan ng medyo malayo kina Alvin at Franco. Tiningnan niya si Franco ng malungkot at nagtanong, "Franco, alam mo ba ang sinasabi mo?" Mas. Nang makita si Keenan, halos likas na nasabi ni Franco ang salitang master. Gayunpaman, nilunok niya ang mga salitang iyon nang maalala niyang pinutol na niya ang ugnayan niya sa Blissful Sect. Iniisip ang nalalapit na kapahamakan na mangyayari sa Blissful Sect, hindi niya pinansin si Keenan kahit na may nararamdamang kapaitan sa kanyang puso. Swoosh! 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 Isang bagzo ng hangin ang humampa sa hangin nang lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao sa likuran ni Keenan. Sila ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect. Lahat sila ay nakatitig kay Franco at isa-isang pinagalitan siya. Malinaw na sabik na silang balatan siya ng buhay. Franco, kinakausap ka ng pinuno ng sekta. Franco, naging mayabang ka ba at nagkaroon ng pakpak pagkatapos mong bumalik mula sa kaparangan na hindi mo nakikita ang pangangailangang yumuko at bumati sa pinuno ng sekta na iyong Panginoon? Nangahas ka pang baliwalain siya. Franco, nababaliw ka na ba? Anong ibig mong sabihin sa pagputol ng ugnayan mo sa sekta? Franco, kahit pa pagsisihan mo pa ito, hindi na kita kikilalanin bilang Arhet ng ating Blissful Sect kahit anong mangyari. Tama. Isa kang kahihiyan sa sekta. Hindi namin hahayaang madungisan ng karumihang tulad mo ang posisyon ng pinuno ng sekta ng mapalad na sekta. Natural lamang na nawala ng gana si Franco at nakaramdam ng pressure sa pakikinig sa kanilang galit na mga salita. Gayunpaman, nang maalala niya ang lakas ng binata na nakasuot ng lila sa tabi niya, nanatili siyang matatag at matatag. Sa huli, tumingin siya kay Alvin at itinuro si Keenan habang sinasabing, "Master Darfield, siya si Keenan, ang pinuno ng sect ng Blissful Sect." Si Ping, ang isa pang matandang ninuno ng Blissful Sect, ay wala pa rito. Isa siyang 10 Direction Celestial Duke. Franco, ang lakas ng loob mo. Kumulo ang dugo ni Keenan nang marinig ang mga sinabi ni Franco. Makikita rin sa mga mata nito ang bahid ng pagkairita. Hindi na kailangang sabihin, ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect ay nagalit din sa kawalan ng respeto ni Franco. Namula ang kanilang mga mukha sa galit. Franco, hindi mo lang niwalang galang ang iyong Panginoon, kundi paano mo nagawang hindi igalang ang matandang ninunong si Ping sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan. Napakawalang galang. Franco, naghahanap ka ba ng kamatayan? Franco, ayon sa mga patakaran ng sekta, mapaparusahan ka ng mabigat dahil sa hindi paggalang sa iyong mga nakatatanda. Tama. Sa tingin mo ba ay maaari kang umalis sa sekta dahil lang sa gusto mo? Pinalaki ka ng sekta. Makakaalis ka lang kung papayag ang sekta. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Franco ang kanilang mga saway. Humarap siya kay Alvin bago mapagkumbabang sinenyasan itong lumapit. Si Alvin, na nakaayos gaya ng dati, ay dahan-daang humakbang paarap bago tumayo sa harap ni Franco.
Dahil dito, nalipat ang atensyon ng lahat kay Alvin. Agad nilang iniabot ang kanilang banal na kamalayan upang siyasatin siya. Bagamat madali niya silang mapipigilan sa paggawa nito, pinili niyang hayaan silang siyasatin siya. Natuklasan ng mga matataas na opisyal ng Blissful Sect na maaari nilang malaman ang cultivation base ni Alvin. Ang edad lang ang nalaman nila. Ang binata na ito na nakasuot ng lila ay wala pa sa 100 taong gulang. Tinawag siya ni Franco bilang Master Darfield kanina, at si Master Darfield ay wala pang 100 taong gulang. Maaari kaya siyang siya ba si Alvin, ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect? Nang matuklasan nila pa palang 100 taong gulang si Alvin, sa wakas ay napagtanto ng mga gulat na matataas na opisyal ng Blissful Sect na ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa harap nila ay si Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. 2,902. Naghiyawan ng mga matataas na opisyal ng Blissful Sect. Lahat sila ay nalilito at nagtataka kung bakit dinala ni Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, si Alvin sa lupain ng kanilang sekta. Alvin. Siya si Alvin. Kaya, siya ang transcender na wala pang 100 taong gulang at malawakang itinuturing na pinakamahusay na celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Kaya siya ang taong pinuntahan ni matandang ninunong Arges sa kaparangan para patayin. Kumusta na siya? Anong ginagawa niya sa lupain ng Blissful Sect? Anong nangyari? Bakit siya dinala ni Franco dito? Sa sandaling ito, si Keenan, ang pinuno ng sekta ng maligayang sekta, ay tumingin kay Alvin ng may diin. Pinigilan niya muna ang kanyang galit habang nagtanong sa malalim na boses, kaya, ikaw si Alvin, ang punong celestial alchemist ng Tai Celestial Sect. Hindi nagatubili si Alvin na sumagot sa tanong ni Keenan. Sa halip, walang pakialam niyang tinanong, sinabi sa akin ni Franco na kayong lahat dyan ay nagkaisa na pumatay sa akin. Ang kakaibang kilos ni Franco at ang presensya ni Alvin sa lupain ng Blissful Sect ay nagdulot ng isang masamang pakiramdam sa puso ni Keenan. Bakit ka nandito? Ang mga tao mo ba ang pumatay sa aking Panginoon? Hindi, sagot ni Alvin habang umiiling. Hindi. Nang marinig ang sagot ni Alvin, tiningnan ni Keenan si Alvin ng mabuti, sinusubukang suriin kung nagsasabi ng totoo si Alvin. Nang matiyak niyang hindi nagsisinungaling si Alvin, nakaramdam siya ng ginhawa. Bago pa may makapagsalita, sinabi ni Franco, si Arges, ang matandang ninuno ng iyong Blissful Sect, ay labis na nagpahalaga sa sarili at tinangka niyang patayin si Master Darfield. Sa kasamaang palad, namatay siya sa kamay ni Master Darfield. Pagkatapos magsalita ni Franco, ang buong lugar ay naging tahimik na parang isang sementeryo. Natigilan ang mga tao ng Blissful Sect. Bahagyang takot ang makikita sa kanilang mga mata habang nagpapalitan sila ng tingin. Sa sandaling ito, isang matandang monghe na nakasuot ng pilak na kasaya na nakatayo sa likuran ni Keenan ang bumasag sa katahimikan. Ngumisi siya kay Franco bago nagsalita, halatang hindi makapaniwala sa sinabi ni Franco, Franco, iniisip mo ba kaming mga 3 taong gulang na bata? Paano nagawang patayin ng batang ito na wala pang 100 taong gulang ang matandang ninunong si Arges? Siguro nababaliw na si Franco. Pinaghihinalaan ko na nabaliw na siya nang ayanunsyo niyang puputulan na niya ang ugnayan niya sa Blissful Sect. Dahil dito, makukumpirma kung nabaliw na talaga siya. Nataman ba ang ulo niya at nagtamo ng pinsala sa utak? Paano siya nakapagsalita ng ganoong kalokohan? Hindi ka panipaniwala para sa isang taong wala pang 100 taong gulang na makalusot at maging isang overarching heavenly supreme celestial. Ngunit, sinasabi pa niyang ang batang iyon ang pumatay sa matandang ninunong si Arges. Tanging hanggang lang ang maniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi na kailangang sabihin pa, walang sino man ang sineryoso ang mga sinabi ni Franco. Akala nila ay nababaliw na siya. Nababaliw na ba ako? Nakangising sabi ni Franco nang marinig ang usapan sa paligid. Gayunpaman, hindi na niya inabala pang ipaliwanag ang sarili. Sasayangin lang niya ang kanyang lakas. Naisip niya, same time na nagdarasal habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lilang figure sa harap niya. Tinupad ko ang aking pangako at pinutol ko na ang ugnayan ko sa Blissful Sect. Umaasa talaga ako na ililigtas ako ni Master Darfield pagkatapos niyang lipulin ang Blissful Sect.
Samantala, ang mga tinig ng mga tao mula sa blissful sect ay umabot sa isang tugatog habang sila ay nag-uusap. Nakakainis kay Alvin ang ingay kaya't ngumisi siya bago pinakawalan ang kanyang celestial origin energy, hinayaan itong kumalat sa paligid sa loob ng 1,000 metrong radius. Nilimitahan niya ang lugar sa 1,000 metro upang mapataas ang mapanirang kapangyarihan ng enerhiya. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa ere ang malungkot na sigaw ng matataas na opisyal ng blissful sect. Halatang nasasaktan sila. Samantala, ang mga disipulo ng blissful sect na may mas mahihirap na cultivation ay hindi gaanong pinalad. Ang enerhiya ay nagdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanilang mga butas, na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Ang kanilang mga bangkay ay bumagsak na parang mga langaw sa lupa. Nang makitang maraming disipulo ang nabuwal sa lupa, ginamit ng matataas na opisyal ang kanilang banal na kamalayan upang siyasatin sila ngunit natuklasan nilang lahat ay patay na. Kahit ang pinakamataas na overarching heavenly supreme celestial disciple ay hindi nakaligtas. Tila tanging ang mga matataas na opisyal na celestial dogs lamang ang nakaligtas. Gayunpaman, may ilang matataas na opisyal na may mas mababang cultivation base na nakaligtas din. Gayunpaman, nagtamo sila ng maliliit na pinsala sa kanilang mga eardrum, at ang ilan ay damyugo pa mula sa kanilang mga butas. Sa anumang kaso, ang isang maliit na paglabas ng celestial origin energy mula sa binata na nakasuot ng lila ay matagumpay na napatay ang lahat ng mababang ranggong disipulo ng blissful sect. Patay. Patay na silang lahat. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Keenan at ng mga matataas na opisyal ng blissful sect ay lubhang nagbago. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang nakatingin kay Alvin. Maging si Keenan, isang siyam na palasyo na celestial duke, ay labis na nabigla sa mapanirang puwersa ng celestial origin energy ni Alvin. Bagamat kaya rin niya ito, hindi niya inakalang magagawa niya ito ng walang kahirap-hirap tulad ni Alvin. Lumitaw ang mga takot sa kanyang isipan sa sandaling ito. Mas malakas talaga siya kaysa sa akin. Sa katunayan, may posibilidad na mas malakas pa siya kaysa sa isang ordinaryong 10-direction celestial duke. Ako. Posible ba talaga na isa siyang mala celestial king? Kung totoo ito, walang duda na siya ang pumatay sa master. Nang masaksihan ang lakas ni Alvin, isang nakatakot na realisasyon ang sa wakas ay bumungad sa mga tao ng blissful sect. Tila hindi nagsisinungaling si Franco. Dahil sa realisasyong ito, ang kapaligiran ay naging parang langit at tensyonado. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ay mas malala pa kaysa noong nalaman ni Ping, ang tanging nabubuhay na matandang ninuno ng blissful sect, ang pagkamatay ni Argus, ang yumaong matandang ninuno ng blissful sect. Samantala, tumingin si Alvin sa malayo habang inilalahad ang kanyang banal na kamalayan sa pinakamalalim na bahagi ng ari-arian ng mapalad na sekta. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi na parang may natuklasan siyang nakakatuwa. Kawili-wili. Bang! Biglang nayanig at yumanig ang lupain ng blissful sect sa loob ng 15 minuto bago ito tumigil. Pagkatapos, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa hangin bago may narinig na boses. Ako, si Ping, ay sa wakas ay nakalusot at naging isang hari ng langit. Ang kanyang boses ay napakasigla. Ilang sandali pa, muling sumiklab ang kaguluhan sa mga matataas na opisyal. Nagkamali ba ako ng narinig? Sinabi ba ng matandang ninunong si Ping na siya ay naging isang hari sa langit? Nakapagtagumpay na ang matandang ninunong si Ping at naging isang hari sa langit. 10,000 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang celestial king sa ating blissful sect, tama ba? Pagkatapos ng 10,000 taon, isang celestial king ang muling lumitaw sa blissful sect. Nakapagtagumpay na ang iyong tiyuhin at naging isang celestial king. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Keenan. May bahid ng pag-asa na makikita sa kanyang mga mata. Kanina, nag-aalala siya kung si Alvin ay isang mala celestial king. Kung totoo ito, si Ping, na isang 10-direction celestial duke, ay tiyak na hindi makakalaban ni Alvin. Gaman ang kanyang pakiramdam ngayong narinig niyang si Ping ay naging isang celestial king. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang masigla at sinaunang boses. Bumalik na ba si Franco? Malinaw na binalot niya ang buong lupain ng blissful sect ng kanyang divine consciousness at natuklasan ang presensya ni Franco.
Master Darfield. Si Ping yan, ang isa pang matandang ninuno ng Blissful Sect na sinabi ko sa iyo kanina, agad na sabi ni Franco kay Alvin. Parang ngayon lang siya nakalusot at naging isang Celestial King. May bahid ng takot na makikita sa kanyang mga mata habang matamang nakatitig kay Alvin. Sinubukan din niyang maghanap ng mga palatandaan ng takot sa mga mata ni Alvin. Kung tutuusin, kung natatakot si Alvin, nangangahulugan ito na hindi kumpiyansa si Alvin na matatalo niya si Ping na kakagaling lang sa pagiging isang Celestial King. 2,903. Si Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, ay nakatitig kay Alvin ng walang kurap, sinusubukang pag-aralan ang ekspresyon ni Alvin para malaman kung may makukuha siyang impormasyon tungkol sa iniisip ni Alvin tungkol sa tagumpay ni Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect. Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay parang nasa bibig niya ang kanyang puso. Kung natatakot si Alvin kay Ping na naging Celestial King o hindi kapantay ni Ping, nangangahulugan ito na sinira niya ang sarili niyang kinabukasan dahil tinuligsan niya ang Blissful Sect. Hindi na siya makakabalik bilang arhet ng Blissful Sect. Haring Celestial. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin kahit na narinig niya ang mga salita ni Franco. Walang pakialam niyang pinagmasdan ang lupain ng Blissful Sect bago tuluyang napunta ang kanyang mga mata sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Isang maliit na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Nang makita ang reaksyon ni Alvin, napagtanto ni Franco na siguradong may kumpiyansa si Alvin, at bumaantong hininga siya ng maluwag. Halata sa kanya na tila hindi natatakot si Alvin kay Ping na kakapasok lang at naging hari ng langit. Anong nangyari? Bakit patay na ang lahat ng mga lalaking ito? Muling umalangaw-ngaw ang malakas at malinaw na boses. Malinaw na natuklasan niya ang mga disipulo ng Blissful Sect na napatay ng alon ng Celestial Origin Energy ni Alvin. Nandito siya. Nakatutok ang tingin ni Alvin. Isang matandang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang monghe, at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Kinan, ang pinuno ng sekta ng maligayang sekta. Gayunpaman, hindi siya nagulat. Tutal, ang matandang monghe na iyon, si Ping, ay ang matandang ninuno ng maligayang sekta. Bukod dito, inanunsyo lang ni Ping na siya ay naging isang Celestial King. Ping! Siya ay isang 10 Direction Celestial Duke bago ito, ngunit ngayon lang siya naging isang Celestial King. Walang duda si Ping na ang pinakamalakas na tao sa Blissful Sect. Tutal, walang sino man sa sekta ang nakakaalam kung mayroon silang palihim na pinoprotektahang mala Celestial Kings. Kahit na ang mga nakatagong powerhouse na ito ay mga Celestial Kings, dahil matagal silang nanatili sa mga hangganan, ang kanilang mga cultivation base ay maaaring maging mala Celestial King o isang 10 Direction Celestial Duke. Dahil dito, tiyak na hindi sila kayang tapatan ng isang tunay na Celestial King tulad ni Ping na kaka-breakthrough lang. Whoosh! Ilang sandali pa, lahat, maliban kay Alvin, ay nakita si Ping na tila gulat na lumitaw sa tabi ni Kinan. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Alvin, natural lang na mahuli niya ang mga galaw ni Ping. Binabati kita, nakatatandang tiyuhin, sa pagtatagumpay at pagiging isang Celestial King. Agad na binati ni Kinan si Ping pagkalabas pa lang ni Ping. Binabati kita, matandang ninuno. Sinundan ng matataas na opisyal ng Blissful Sect ang yapik ni Kinan at mabilis na binati si Ping nang makabawi sila ng katinoan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ping ang mga salita ng pagbati habang tinitingnan niya ang mga bangkay na nakakalat sa lupa. Ito ang mga disipulo ng ating Blissful Sect. Tila pinatay sila ng isang alon ng Celestial Origin Energy. Kahit bago pa man maging isang Celestial King, madali sana na matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng mga lalaki gamit ang kanyang banal na kamalayan, lalo na ngayong siya ay naging isang Celestial King. Unti-unting lumalakas ang kanyang boses sa galit, na nagdudulot ng takot sa mga puso ng mga miyembro ng Blissful Sect, habang sinasabi niya, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Pagkatapos magsalita ni Ping, sa wakas ay nakita niya si Franco na nakatayo sa tapat niya malapit kay Alvin. Alam niyang may mali at magsasalita na sana siya kay Franco nang magsalita ang isa sa mga elder ng Blissful Sect na nakatayo sa likuran ni Kinan. Matandang ninuno.
Sigaw ng matanda ng blissful sect sa galit habang itinuturo si Franco, nagdala si Franco ng isang tagalabas pabalik sa ating sekta at inanunsyo na puputulan na niya ang lahat ng ugnayan niya sa blissful sect. Lahat ng kalalakihan ay pinatay ng lalaking dinala rito ni Franco. Pagkatapos niyang magsalita, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin na nakatayo sa harap ni Franco habang nagsasalita. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ping nang may lumabas na nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Ito ang celestial origin energy ng isang celestial king. Natural lang na nagparamdam ito ng kilabot sa mga matataas na opisyal ng blissful sect, kasama na si Keenan. Nagtinginan ang mga matataas na opisyal ng blissful sect at nakita ang kanilang takot sa mga mata ng isa't isa. Bagamat lahat sila ay mga celestial duke, malinaw nilang nararamdaman ang banta na dulot ni Ping. Kaya ito ang celestial origin energy ng isang celestial king. Tunay na makapangyarihan ang isang hari sa langit. Sa kabilang banda, kahit na mas mahina ang cultivation base ni Franco kaysa sa mga matataas na opisyal mula sa blissful sect, hindi talaga siya naapektuhan dahil pinuprotektahan siya ni Alvin na nakatayo sa harap niya. Gayunpaman, namutla pa rin ang mukha niya nang makita niyang malamig na nakatingin sa kanya si Ping. Pagkatapos, lumingon si Ping upang tingnan si Alvin. Bigla niyang iniabot ang kanyang makapangyarihang One Basic Celestial King's Divine Consciousness upang siyasatin si Alvin. Hindi pa ba siya 100 taong gulang? Nagulat siya nang matuklasan ang edad ni Alvin. Mabilis din niyang sinubukang siyasatin ang cultivation base ni Alvin, ngunit wala siyang naging resulta. Pagkatapos, lumingon siya sa elder na nagsalita kanina at nagtanong ng may nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha, sabi mo siya ang pumatay sa mga disipulo ng ating sekta. Ang kanyang tono ay lalong naging matalas habang patuloy niyang sinasabi, isang taong wala pa sa 100 taong gulang ang pumatay sa napakaraming disipulo ng ating sekta sa harap ninyong lahat, ngunit, kayong lahat ay nakatayong walang galaw na parang isang puppet. Pinagpawisan ng malamig ang elder mula sa blissful sect, ngunit nanatili siyang tahimik, takot na takot magsalita. Sa sandaling ito, sinabi ni Keenan sa malungkot na tono, Senior Tiyuhin, huwag mo siyang maliitin dahil lang sa edad niya. Mas malakas siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang 10 Direction Celestial Duke. Sa katunayan, may posibilidad na isa siyang Celestial King. Nang matapos siyang magsalita, maingat niyang tiningnan si Alvin. Isang duke ng 10 direksyon na celestial o isang hari ng celestial. Natigilan si Ping sa mga salita ni Keenan. Instinctive siyang lumingon kay Alvin nang may pag-aalinlangan at sinabing may pang-OM siya. Dali lang para sa akin, Ping, napatayin ang isang batang wala pang 100 taong gulang gamit ang aking maliit na daliri. Pagkasabi niya, nagsimulang mag-alab ang kanyang celestial origin energy bago sila nagtagpo sa kanyang kanang kamay. Si Ping, ang hari ng celestial, ay sa wakas ay nagsimulang umatake. Putok. Itinulak ni Ping ang kanyang kanang kamay bago ang kanyang celestial origin energy ay sumugod patungo sa ulo ni Alvin ng may nakakatakot na momentum. Boom! Boom! Ang celestial origin energy ay ramdam na ramdam at tila 10,000 sundalong nagtatakbuhan sa ere. Nag-iwan ito ng sunod-sunod na pagsabog habang sumusugod ito patungo kay Alvin. Sa mahalagang sandali, ang paraan ng immobilization king. Isang gininto ang liwanag ang lumitaw sa balat ni Alvin. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumaki ito at naghugis ng isang Buddha habang binabalot nito si Alvin na epektibong pinuprotektahan siya. Bam! Isang nakabibinging tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng damapo ang palad ni Ping sa gininto ang anino ng gininto ang Buddha. Kumaway lamang ang gininto ang kalasag ng Buddha, ngunit nanatili itong hindi nasira. Para itong isang makapangyarihang tagapag-alaga na tapat na nagpoprotekta kay Alvin. Ang paraan ng hari ng pag-immobilisasyon. Sino ka? Paano mo napagtagumpayan ang paraan ng kalangitan ng blissful sect? Bagamat hindi gaanong gumamit ng lakas si Ping sa kanyang pag-atake, natigilan pa rin siya nang makitang nakaligtas sa kanyang pag-atake ang isang taong wala pang 100 taong gulang. Higit sa lahat, labis siyang nabigla sa paraan ng kalangitan na ginamit ni Alvin. Hindi ba't iyon ang triplet rate Doke Grade Celestial Method ng Blissful Sect, ang paraan ng hari ng pag-immobilisasyon?
Bukod dito, batay sa kanyang nakikita, malinaw na ganap ng napagtagumpayan ni Alvin ang paraan ng hari ng pag-immobilisasyon. Senior tiyuhin, sabi ni Keenan para ipaalala kay Ping, siya ang nanalo sa immobilization celestial method ng ating blissful sect noong alchemy conference. Siya si Alvin, ang chief celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Patuloy niyang sinabi sa tonong lalong naging matamlay, H. Sa palagay ko siya ang malamang na pumatay sa aking Panginoon. Ano? Siya. Siya ang chief celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Ang batang wala pang 100 taong gulang ngunit kinikilala bilang pinakamahusay na prominenteng grado na celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sinabi mong isa siyang overarching heavenly supreme celestial? Bagamat hindi dumalo si Ping sa Alchemy Conference, naiulat na ng iba ang lahat ng nangyari noong Alchemy Conference. 2,904. Si Keenan, ang pinuno ng sekta ng mapalad na sekta, at ang mga matataas na opisyal ng sekta ay tanging mapait na ngiti lamang ang natatanggap bilang tugon sa mga tanong ni Ping. Hindi napigilan ng pinuno ng sekta na si Keenan ang mapait na ngiti bilang tugon sa mga tanong ni Ping. Paano nila sasagutin ang kanyang tanong? Sino ang dapat nilang hingan ng sagot? Natural lamang, hindi nila ito pinanggahasan na sabihin ng malakas. Sa wakas, habang may mapait na ngiti pa rin sa kanyang mukha, sinabi ni Keenan, Senior tiyuhin, hindi rin ako dumalo sa Alchemy Conference sa Alchemy City. Ang aking amo ang nagsabi sa akin na si Alvin, ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, ay isang overarching heavenly supreme celestial. Pagkatapos, sunod-sunod na sumabat ang matataas na opisyal, sumang-ayon sa mga sinabi ni Keenan pagkasabi niya. Tama iyan, matandang ninuno. Nakuha namin ang impormasyon mula sa matandang ninunong si Arges. Oo. Hindi kami dumalo sa Alchemy Conference kaya hindi pa namin nakikita ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect bago ang araw na ito. Paano namin nalaman kung ano ang kanyang cultivation base? Matandang ninuno. Nang marinig ang mga salita ng matataas na opisyal, lubhang dumilim ang ekspresyon ni Ping. Agad niya silang sinaway, batay sa mga sinabi ninyo, tila ipinipilit ninyo ang lahat ng responsibilidad sa aking yumaong kapatid. Sinusubukan ba ninyong sisihin ang isang patay? Napakalamig ng tono ni Ping kaya't hindi na nang ahas magsalita sina Keenan at ang iba pa. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, lumingon si Ping kay Alvin ng may ngiting-ngiti. Kung may nagsabi sa akin na ang isang taong wala pang 100 taong gulang ay kayang tiisin ang isang biglaang suntok mula sa akin pagkatapos kong makalusot at maging isang Celestial King, hindi ako maniniwala kung hindi ko ito nasaksihan mismo. Para magawa ang ganoong kagalingan, dapat ay isa kang 10 Direction Celestial Duke. Sa katunayan, maaari ka pa nga maging Celestial King, tama ba? Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, malinaw na sinusubukan niyang imbestigahan si Alvin. Isang hari sa langit. Isang maliit na ngiti ang makikita sa mukha ni Alvin habang itinataas niya ang isang kilay. Sandali na nakaramdam ng pagkabalisa si Ping nang makita niya ang kahinahunan ni Alvin. Agad siyang naging alerto. Alam niyang isa akong hari sa langit, ngunit tila wala siyang balak umatras. Matagal na siyang nabuhay, kaya naman, mas may karanasan siya. Padalos-dalos siya at pinag-iisipan niya ng mabuti ang mga bagay-bagay bago kumilos. Sa palagay ni Ping, dalawa lang ang dahilan kung bakit tila hindi natatakot sa kanya si Alvin. Una, naglalako at nagkukunwari lang si Alvin para takutin ang blissful sect para umatras. Pangalawa, maaaring nagmula talaga si Alvin sa isang makapangyarihang angkan at sa makatuwid, hindi natatakot sa blissful sect. Natural lang, sana ang una ang dahilan. Kung ito ang huli, may panganib na malipol ang blissful sect ngayon kapag pinatay niya si Alvin. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Ping bago tumingin kay Alvin at nagtanong, Alvin, pinatay mo ba si Brother Arges? Kuya Arges. Tila nalilito si Alvin. Arges. Siya ang nakababata kong pinsan, mahinang sabi ni Ping. Arges. Gumanti si Alvin ng tingin kay Ping at walang pakialam na sinabi, tama, pinatay ko siya dahil tinangka niya akong patayin. Mukhang hindi siya ang may gustong pumatay sa akin. Sa pagkakaalam ko, maraming lalaki mula sa blissful sect ang gustong patayin ako.
Pagkatapos, sumulyap siya sa mga taong naruroon ng may ngiting-ngiti. Ito ang dahilan kung bakit ko napagpasyahan na bisitahin ang Blissful Sect. Hindi ko ugali na hayaang mabuhay ang mga gustong pumatay sa akin. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, malamig ang kanyang boses, at ang kanyang mga titig ay kumislap na may hanggaring pumatay. Pagkatapos ni Alvin magsalita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ping. Gayun din, ang mga ekspresyon ng matataas na opisyal ng Blissful Sect ay lubhang nagbago rin. Alam nilang sila ang tinutukoy ni Alvin. Bago pa man isinama ni Argus, ang yumaong matandang ninuno ng Blissful Sect, si Franco sa Taiyi Celestial Sect sa kaparangan upang patayin si Alvin, nagpulong na sila. Sa panahon ng pagpupulong, lahat ay nagkakaisang bumoto na patayin si Alvin. Tutal, batay sa kanilang investigasyon, natukoy nila na si Alvin ay hindi nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, sa wakas ay nakita na nila kung gaano mali ang kanilang desisyon. Kahit na si Alvin ay hindi nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar, sapat na ang nakakatakot na siya ay isang 10 Direction Celestial Duke o posibleng isang Celestial King. Ang isang taong tulad niya ay hindi isang taong kayang saktan ng Blissful Sect. Sa sandaling ito, marami sa mga matataas na opisyal sa Blissful Sect ang nakahinga ng maluwag habang iba't ibang kaisipan ang pumapasok sa kanilang isipan. Ang pinagkasunduan ay karamihan sa kanila ay labis na natutuwa na nakamit ni Ping ang tagumpay at naging isang Celestial King sa mahalagang sandali. Lahat sila ay same time na umaasa na mapapatay ni Ping si Alvin. Napakaswerte! Mapalad tayo at nakalusot si matandang ninuno Ping sa sandaling ito at naging hari ng langit. Kung hindi, baka hindi siya ang kalaban ni Alvin. Talagang inaabangan ng kalangitan ang ating sekta. Kung hindi naging hari ng mga langit si matandang ninuno na si Argus, malamang na malipol ang ating sekta. Tutal, hindi matatakot ang isang hari ng mga langit kahit pa may mga nakatago tayong malaharing hari ng mga langit na nagpoprotekta sa atin. Sa kasalukuyang lakas ng matandang ninunong si Ping, hindi dapat mahirap para sa kanya na patayin si Alvin. Taliwas sa inaasahan ng mga tao mula sa Blissful Sect, hindi kumilos si Ping. Tila napakaingat niya. Tumingin siya kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, "Alvin, dahil napatay mo na si Brother Argus, hindi mo ba dapat hayaan na lang ang bagay na ito? Hahayaan ko na rin." Bagamat mas naniniwala siyang nagpapanggap lang si Alvin para takutin sila, hindi siya nang ahas na sumugal. Tutal, kung mali siya, ito na ang katapusan ng Blissful Sect. Hayaan mo na ang bagay na yan. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Ping. Pagkatapos, humagalpak siya ng tawa. Nang hamupa ang kanyang tawa, sinabi niya, "Sa tingin ko ay hindi ko na kayang palampasin ang mga bagay-bagay. Sinabi sa akin ni Franco na wala ka sa pagpupulong kung saan nagpa siya ang lahat na patayin ako. Dahil dito, hindi ko na ibibigay ang buhay mo. Gayunpaman, para sa lahat. Kailangan nilang mamatay." Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, natagpuan ng kanyang mga mata si Keenan at ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect. Sinabi sa kanya ni Franco na lahat ng mga taong ito ay bumoto na patayin siya. Isa sa mga elder mula sa Blissful Sect ang nakatitig kay Alvin nang may pang-iinsulto habang pangungutya na sinasabi, "Alvin, ang ating matandang ninuno ay isa ng Celestial King. Napakabuti niya dahil iniligtas niya ang buhay mo. Kung magpapatuloy ka pa sa pagsasalita, huwag mo kaming sisihin sa pagpatay sa iyo. Tama. Gusto mo ba kaming patayin lahat? Matatalo mo pa ba ang aming matandang ninuno?" Sabi ng isa pang elder ng Blissful Sect. Itinuring ng lahat ng matataas na opisyal ng Blissful Sect, kabilang si Keenan, si Ping bilang kanilang tagapagligtas. Tiwala silang sapat ang lakas ni Ping para protektahan silang lahat. Ngumisi si Alvin. "Kaya sa tingin ninyong lahat ay mapoprotektahan kayo ni Ping." Muling sumidhi ang pagkabalisa sa puso ni Ping dahil sa ngiti ni Alvin. Nagsisimula siyang maging mas maingat bawat minuto. Tiningnan niya si Alvin at sinabi sa malalim na boses, "Alvin, silang lahat ay mga haligi ng Blissful Sect. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay walang pinagkaiba sa paglipol sa Blissful Sect. Sumasang-ayon ako na tayo ang may kasalanan. Kung hahayaan mo ang bagay na ito, ipinapangako ko na gagantihan ka ng Blissful Sect ng naaayon."
Kung kaya namin, hindi namin tatanggihan ang iyong kahilingan. Base sa mga salita ni Ping, malinaw na sinusubukan niyang pakalmayan ang sitwasyon at makahanap ng mapayapang solusyon. Malinaw na sinusubukan niyang iligtas ang buhay ni Keenan at ng iba pa. Tutal, matapos maging isang Celestial King, wala na siyang balak na manatili sa 6 na timog silangang rehiyon. Napagpasyahan na niyang umalis papunta sa gitnang lugar sa lalong madaling panahon. Kung hindi siya aalis, ang kanyang cultivation base ay lalo lamang lalala, at magiging sanhi ito ng pagbagal ng kanyang pag-unlad sa hinaharap. Kung wala siya sa Blissful Sect, kung papatayin ni Alvin si Keenan at ang iba pa, ang Blissful Sect ay parang patay na. Natural lang na ayaw niyang mangyari ito at hindi rin niya hahayaang mangyari ito. Matandang ninuno. Lahat ng matataas na opisyal ng Blissful Sect, maliban kay Keenan, ay sabay-sabay na sumigaw nang marinig nila ang mga salita ni Ping. Naguluhan sila. Bakit tila nakikipagnegosasyon si Ping kay Alvin? Sa kanilang palagay, dapat napatayin na lang ni Ping si Alvin. Si Keenan, na nanatiling tahimik, ay bahagyang nakaramdam ng mali. Mabilis siyang nagpadala ng voice transmission sa mga matataas na opisyal ng sekta. Lahat, hindi ba kayo nakakapagtaka na si Alvin ay nananatiling hindi natatakot sa ating matandang ninuno kahit alam niyang ang ating matandang ninuno ay isang Celestial King na ngayon? Gaano tayo nakakasiguro na hindi siya mula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar? Hindi pa nga siya 100 taong gulang, ngunit isa siyang 10 Directions Celestial Duke, kung hindi man isang Celestial King. Maaari bang ang isang taong tulad niya ay nagmula sa isang ordinaryong pinagmulan? Bukod dito, tila sinusubukan ng ating matandang ninuno na makipagkompromiso. Malamang ay nag-aalala siya na ang pagpatay kay Alvin ay magdudulot ng kapahamakan sa Blissful Sect. Nang marinig ang pagpapadala ng boses ni Keenan, natahimik ang matataas na opisyal ng sekta. Nang muling isipin, tila mapanganib nga ang pumatay. Sa sandaling ito, nanliit ang mga mata ni Alvin na malamig na kumikislap kay Ping habang sinasabing, "Pasensya na. Pumunta ako rito para patayin silang lahat ngayon. Hindi ako makikipagkompromiso dito. Ping, dapat kang tumabi at manood. Kung hindi, ayos lang sa akin na pumatay ng isa pang tao." 2,905. Narinig ng lahat ng matataas na opisyal ng Blissful Sect ang pahayag ni Alvin na nagdulot sa kanila ng kilabot. Sa sandaling ito, marami sa kanila ang natabunan ng takot. Dahil nangahas si Alvin na gumawa ng ganoong katapang na pahayag sa sandaling ito, malamang na may kumpiyansa siyang mapapatay sila. Maaaring may posibilidad na nagkukunwari lamang siya para takutin sila, ngunit lalo silang nagiging hindi mapakali at hindi sigurado kung ano ang totoo o hindi. Wala kang pakialam kung pumatay ka pa ng isa pang tao. Mapangot siyang sabi ni Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, "Alvin, nakikipagkompromiso lang ako bilang paggalang sa iyong angkan. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo." Puno ng paghamak ang kanyang mga salita. Hindi mahahalatang pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang mahinahong nagtanong, "Ganoon ba?" "Kahit ano paman, hindi ako tatayo lang at manood habang pinapatay mo silang lahat. Kailangan mong dumaan sa akin kung gusto mo silang patayin," sabi ni Ping sa malalim na boses. Pagkatapos magsalita ni Ping, isang siksik at malawak na aura ang lumabas sa kanyang katawan, dahilan para manginig ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect. Mabigat ang pressure na ibinigay sa kanila ng aura, kaya nahirapan silang huminga. Tanging si Keenan, ang pinuno ng sect ng Blissful Sect, ang mas maayos ang kalagayan kaysa sa iba. Kahit na noon, malungkot pa rin ang kanyang ekspresyon. Malinaw na nararamdaman din niya ang pressure. Boom! Sa kasalukuyan, walang pagpipigil na inilabas ni Ping ang lahat ng kanyang Celestial Origin Energy. Sunod-sunod na alon ng kanyang nakakatakot na Celestial Origin Energy ang dumaloy sa lupain ng Blissful Sect. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ito ng bawat miyembro ng sekta sa lupain. Maraming disipulo ang nag-usap-usap habang papunta sila sa pinagmumula ng enerhiya. Natural lang na hindi sila nang ahas na lumapit. Naglakas loob lamang silang manood mula sa malayo. Napakalakas na aura. Pag-aari ba ito ng matandang ninunong si Ping? Kaya ito ang aura ng isang hari sa langit.
Hindi nagtagal at natuklasan ng mga disipulo ng Blissful Sect ang mga bangkay na nakakalat sa lupa. Ito ay pag-aari ng mga disipulong dumating kanina para manood ng palabas. Ang bagong grupo ng mga disipulo ay muling nagsimulang mag-isip-isip. Iyon ba? Anong nangyari? Bakit napakaraming disipulo ang namatay? Hindi ba't si Senior Huang iyan? Isa siya sa mga nasa pinakamataas na antas ng Heavenly Supreme Celestial. Paano siya namatay? Walang nakikitang mga sugat sa alinman sa kanila. Gayunpaman, tila nagdugo ang mga ito sa kanilang mga mata, ilong, at tainga. Walang nakikitang pinsala. Mukhang hindi sila napatay ng soul attack. Malamang na napatay sila ng sound wave ng celestial origin energy. Mga langit. Ang celestial origin energy lang ay sapat na para patayin ang ating mga nakatatandang kapatid. Gaano nga ba kalakas ang salarin? Dapat kahit papaano ay kapantay ng Lord Sect Leader ang cultivation base ng salarin. Di nagtagal, nalipat ang atensyon ng mga disipulo sa matataas na opisyal ng Blissful Sect. Si Lord Sect Leader. Nandito rin ang mga matatanda. Iyan ba? Iyan ba ang matandang ninunong si Ping? Sa tingin ko. Gayunpaman, hindi ba sa tingin mo ay tila labis na nag-aalala ang matandang ninunong si Ping sa binata na nakasuot ng lila? Tingnan mo. Hindi ba't ang taong nakatayo sa tabi ng binata na nakasuot ng lila ay ating Arhet? Hindi mo ba narinig? Kanina, inanunsyo ni Arhet ang kanyang balak na putulin ang lahat ng ugnayan sa ating sekta. Sa tingin mo ba ay balak niya na lang sumali sa sekta ng mga kabataang nakasuot ng lila? Bueno, ang binata na nakadamit lila ay tiyak nakahanga-hanga kung ang ating matandang ninuno ay nag-iingat sa kanya. Malamang na pinatay ng binata na nakasuot ng lila ang ating mga nakatatandang kapatid. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga disipulo ng Blissful Sect ay nakatuon kay Alvin. Makikita ang pagkabalisa at takot na bumabalot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Tutal, ang mga patay na disipulo sa lupa ay mas malakas kaysa sa kanila. Paano sila hindi matatakot sa binata na nakasuot ng lila na naglalabas ng isang alon ng kanyang celestial origin energy para patayin sila? Matagal nang nandito ang Lord Sect Leader at ang mga elder. Kararating lang ng matandang ninuno kamakailan lang. Huwag mong sabihin na hindi nakipaglaban ang iba sa binata na nakasuot ng lila bago dumating ang matandang ninuno. Dahil hindi kumilos ang Lord Sect Leader at ang mga elder kahit na matapos mapatay ng binata na nakasuot ng lila ang napakaraming disipulo ng ating sekta, malinaw na ang binata na nakasuot ng lila ay napakalakas. Lalo na ang Lord Sect Leader, kahit ang matandang ninuno ay tila nag-aalala sa kanya. Sino siya? Isa ba talaga siyang 10 Direction Celestial Duke? Hindi ko pa naririnig na mayroong ganito kabatang 10 Direction Celestial Duke sa 6 Southeastern Regions. Sino siya? Bueno, hindi mahalaga kung sino siya. Ngayong nandito na ang ating matandang ninuno, malamang na masusugatan siya ng husto kung hindi man mamatay. Natural lang yan dahil ang matandang ninunong si Ping ay isa ng hari sa langit. Nag-isip-isip ang lahat ng mga disipulo mula sa Blissful Sect at napagpasyahan nilang malakas si Alvin. Kung hindi, agad nakikilos ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect matapos makitang maraming disipulo ang napatay. Gayunpaman, hindi natitinag ang kanilang tiwala kay Ping kahit na napagtanto nilang mas malakas si Alvin kaysa kay Keenan. Natural lamang iyon dahil alam nilang nakalusot na si Ping at naging isang Celestial King. Sa 6 na timog silangang rehiyon at sa buong hangganan, ang mga Celestial King ay walang talo. Mukhang determinado ka nang pigilan ako. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nagngangalit na celestial origin energy ni Ping na mukhang nakakatakot at mabangis. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata ng ilang sandali. Hindi nakaligtas sa paningin ni Ping ang malamig na liwanag sa mga mata ni Alvin. Unti-unting lumaki ang takot sa kanyang puso nang may biglang lumitaw sa kanyang isipan. Nahirapan siyang baliwalain ang kaisipang iyon. Siya. Maaari ba siyang mas malakas kaysa sa isang 10 Direction Celestial Duke? Isa rin ba siyang Celestial King? Sabi ni Alvin, dahil determinado kang pigilan ako, mamamatay ka kasama ang iba pa sa kanila. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa katawan ni Alvin pagkatapos niyang magsalita.
Ang kanyang aura ay malinaw na mas malakas at mas nakakatakot kumpara sa kay Ping. Sa sandaling ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ni Ping, at ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Gayun din, ang mga ekspresyon ng matataas na opisyal ng Blissful Sect ay lubhang nagbago rin nang maramdaman nila ang aura ni Alvin. Ang kanilang mga mata ay kumislap na may halong takot, pagkadismaya, pagkataranta. Kung tutuusin, ramdam na ramdam nila ang pagkakaiba sa pagitan ng Celestial Origin Energy ni Alvin at ng Celestial Origin Energy ni Ping. Napakalaki ng agwat. Ang pagkakaiba ay parang nasa pagitan ng langit at lupa. Boom! Bago pa man makapag-react ang mga tao mula sa Blissful Sect, isang lilang alon ng enerhiya ang gumulong mula sa katawan ni Alvin patungo kay Ping. Whoosh! Inihanda na ni Ping ang sarili para sa pag-atake ni Alvin. Kaya naman, agad siyang gumanti ng umatake si Alvin, ginamit ang kanyang depensibong pamamaraan. Isang halos matibay na gininto ang anino ng Buddha ang agad na bumalot sa kanya at pinrotektahan siya. Bukod doon, isang malaking translucent na kampana ang makikita malapit sa kanya. Ang paraan ng hari ng amobilisasyon. Ang mythical na bantay ng kampana. Natural lang na masasabi ng mga matataas na opisyal ng Blissful Sect na ginamit ni Ping ang Triplet Trait Duke Grade Celestial Method ng sekta, ang Immobilization King Method, at ang Double Trait Duke Grade Divine Ability ng sekta, ang Mythical Bell Guard. Sa usaping depensa, pareho silang napakahusay. Nang makita ito, lumaki ang kanilang pag-asa, iniisip, marahil, na kaya ni Ping na ipagtanggol si Alvin. Tila nakalimutan na nila kung gaano kaitikot ang Celestial Origin Energy ni Alvin. Samantala, mabilis na inilabas ni Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, ang kanyang floating image pearl pagkagalaw ni Alvin. Gayunpaman, natuklasan niya na masyadong mabilis ang bilis ni Alvin. Napakabilis niya. Hindi ko nga maitatala ang mga galaw niya. Patuloy na iniisip ni Franco, mabuti na lang at tila walang balak tumakas ang matandang ninuno. Kahit papaano, may re-record ko pa rin ang sandali kung kailan tatama ang atake ni Master Darfield sa depensa ng matandang ninuno. Iniisip ko kung kaya ni Master Darfield na malampasan ang depensa ng matandang ninuno. Dahil gumamit ang matandang ninuno ng dalawang depensibong pamamaraan, sa palagay ko ay magiging mahirap kahit para sa isang two-form Celestial King na hindi pa nakakabisado ng anumang offensive Duke Grade Celestial Method at Divine Ability na malampasan ang depensa ng matandang ninuno. Hindi nasaktan si Franco ng Celestial Origin Energy ni Ping dahil medyo protektado siya, nakatayo sa likod ni Alvin. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya namalayan ang malaking agwat sa pagitan nina Alvin at Franco ng Celestial Origin Energies. 2,906. Si Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, ay wala pa ring gana noong. Bumuhos. 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 Ang lilang enerhiya ng Celestial Origin ni Alvin na marahas na bumangga palabas ay bumagsak sa anino ng gininto ang Buddha na nagpoprotekta kay Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, sa isang kisap mata lamang. Putok. Nakarinig ng isa pang pagsabog ang mga matataas na opisyal ng Blissful Sect bago nila nakita ang anino ng isang gininto ang Buddha na nakabalot kay Ping na nabasag ng lilang enerhiya ni Alvin. Hindi man lang ito nakatagal ng 1 minuto bago ito madaling nawasak ng enerhiya ni Alvin. Hindi. Sigaw ni Ping, walang humpay, habang ang kanyang gininto ang anino ng Buddha ay winasak ni Alvin. Kasabay nito, isang maliit na kampana ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang Celestial Origin Energy ay pumasok sa kampana, dahilan para ito ay lumiwanag ng napakaliwanag. Pinanood ni Alvin ang maraming malinaw at masalimuot na rune na lumabas mula sa mini bell na nasa kamay ni Ping sa sandaling ipinadala ni Ping ang kanyang Celestial Origin Energy dito. Pagkatapos, sumanib ang mga rune sa higanteng kampana na nakapalibot kay Ping. Sa isang iglap, lumitaw ang mga rune sa ibabaw ng higanteng kampana. Malinaw na ito ay ang mga rune mula sa mini bell. Batay dito, isang kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Alvin, Royal Grade Celestial Weapon. Ang Blissful Sect ay may 2 Royal Grade Celestial Weapons. Ang isa sa mga ito ay nasa pag-aari ng kanilang 10 Directions Celestial Duke, at ang isa pa ay nasa pag-aari ng kanilang sect leader.
Nalaman niya ito kay Peyton, ang sect leader ng Taiyi Celestial Sect. Dahil wala siyang nakitang royal grade celestial weapon sa spatial ring ni Argus matapos itong patayin, makatuwiran na ang royal grade celestial weapon ay dapat nasa pag-aari ng isa pang lumang ninuno ng Blissful Sect, si Ping. Bang! Isang pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi nagaksaya ng oras si Alvin. Sa sandaling lumitaw ang mga rune sa ibabaw ng higanteng kampana, ginamit niya ang Duke Grade Divine Ability, ang Eastern Purple Chi. Tumama ang kanyang atake sa higanteng kampana. Bang! Bang! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa hangin habang nanginginig ang higanteng kampana. Tila mabilis ding naglalaho ang mga ron. Hindi ko inaasahan na mas lalakas ang depensa mo pagkatapos mong gamitin ang iyong Royal Grade Celestial Weapon. Bahagyang nagulat si Alvin sa pagbuti ng depensa ni Ping matapos niyang simulang gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon. Tutal, kanina, madali lang para sa kanya na sirain ang Immobilization King method ni Ping. Bagamat hindi ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang atake ay humina dahil sa unang patong ng depensa ni Ping, hindi ito gaanong humina kaysa dati. Kaya naman, matagumpay niyang naalis ang lahat ng rune sa ibabaw ng higanteng kampana. Batay sa sitwasyon at sa pagdaragdag ng Royal Grade Celestial Weapon, tila kailangan niyang umatake muli upang sirain ang kampana at patayin si Ping. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Ping na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha, Alvin. Susuko na ako. Mula ngayon, puputulin ko na ang ugnayan ko sa Blissful Sect at hindi na ako ang magiging matandang ninuno ng Blissful Sect. Wala nang kinalaman sa akin ang mga gawain ng Blissful Sect ngayon. Maawa po kayo. Likas na makasarili ang mga tao. Marahil, maaaring taos-pusong inakala ni Ping na kaya niyang isakripisyo ang lahat ng mayroon siya para sa Blissful Sect noon. Gayunpaman, ngayong nakataya na ang kanyang buhay, malinaw na hindi ito totoo. Bukod pa rito, kakalusot niya lang at naging isang Celestial King. Plano niyang umalis sa mga hangganan patungo sa gitnang lugar sa lalong madaling panahon. Kung mananatili siyang tahimik, ang kanyang kinabukasan ay magiging walang hanggan. Gayunpaman, kung mamamatay siya ngayon, mawawala ng saysay ang lahat. Ang kanyang kamatayan ay wala ring kwenta. Kapag namatay siya, walang duda na lahat ng matataas na opisyal ng Blissful Sect ay papatayin din. Ang Blissful Sect ay malilipol. Sa oras na iyon, mayroon pa bang matitira na makakaalala sa kanyang sakripisyo para sa sekta? Kaya naman, sa huli, napagpasyahan niya na ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa sekta. Huli na ang lahat, Mataray na sabi ni Alvin na may malamig na tingin. Nanatili siyang walang pakialam sa takot na ekspresyon ni Ping. Putok. Sa sandaling mawala ang mga rune sa higanteng kampana ni Ping, hindi nagtagal at nawala rin ang higanteng kampana. Sa loob lamang ng kalahating hininga, ang higanteng kampana ay winasak ni Alvin matapos mawala ang mga rune. Boom! Boom! Nang bumagsak ang magkabilang patong ng depensa ni Ping, ang atake ni Alvin ay bumagsak kay Ping at nilamon siya na parang isang mabangis na halimaw. Kasabay noon, namatay si Ping, isang pangunahing hari sa langit. Boom! Swoosh! Pagkatapos ng pagkamatay ni Ping, ang mga labi ng pag-atake ni Alvin ay hindi humupa. Patuloy itong sumabog, tila walang katapusan, sa lugar kung saan nakatayo si Ping. Ang sunod-sunod na pagsabog ay pumukaw ng isang malakas na bulk zone ng hangin na umihip laban sa matataas na opisyal ng Blissful Sect. Ang mga may mas mababang cultivation base ay napaatras ng ilang hakbang upang labanan ang lakas ng hangin ng may maputlang mga mukha. Bukod pa riyan, maging ang grupo ng mga disipulong nanunood mula sa malayo ay naapektuhan ng mga labi ng atake ni Alvin. Bagamat nakatayo sila sa malayo, ang kanilang mga cultivation base ay talagang mahina. Marami sa kanila ang napaatras at ang ilan ay nagtamo pa ng mga panloob na pinsala. Ang isang labanan sa pagitan ng malalakas na kapangyarihan ay, natural lamang, magiging malawak na lugar sa kanilang paligid. Hindi maiiwasan at hindi nakakagulat na ang negatibong reaksyon mula sa laban ay makakasakit sa mga manunood. Magkalat. Sa isang iglap lang, nabura ni Alvin ang nagngangalit na lilang enerhiya. Agad na naibalik ang kapayapaan. Tila wala na talaga ang lilang enerhiya.
Halika. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at dinala sa kanya ang spatial ring at mini bell na nakalutang sa hangin. Tunay nga, isa itong royal grade celestial weapon. Kinumpirma ni Alvin ang grado ng kampana pagkahawak niya rito. Medyo makapangyarihan ito. Base sa kung gaano ito kahusay gumana sa depensibong divine ability ng Blissful Sect, dapat ay gumana rin ito ng maayos sa aking Eastern Purple Chi. Habang iniisip ang mga bagay na ito, nagsimulang magliwanag ang balat ni Alvin ng kulay lila. Ang lilang enerhiya ay bumuo ng isang kalasag na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos, ginalaw niya ang kampana sa kanyang kamay. Sa isang iglap, nagsimulang lumabas ang mga rune mula sa maliit na kampana at lumitaw sa ibabaw ng lilang kalasag. Iniisip ko kung mapapabuti rin ba nitong Royal Grade Celestial Weapon ang mga depensa ng aking Celestial Method. Mabilis na ginamit ni Alvin ang Celestial Method na napanalunan niya mula sa Blissful Sect, ang Immobilization King Method. Isang gininto ang silhwete ng Buddha ang lumitaw at binalot siya at ang lilang energy shield. Inalog niya ulit ang kampana, at totoo nga, lumitaw din ang mga ron sa gininto ang Buddha. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Epektibo. Malinaw niyang naramdaman na mas malakas na ang kanyang depensa ngayon. Pinag-aralan niya ang kampana sa kanyang kamay at naisip sa sarili, parang ang kampana ay isang depensibong royal grade celestial weapon. Pagdating sa Devata realm na ito, nalaman ni Alvin na may ilang uri ng celestial weapons. Isa na rito ang mga depensibong celestial weapons, at ang kampana sa kanyang kamay ay eksaktong isang depensibong celestial weapon. Habang sinusubukan ni Alvin ang Royal Grade Celestial Weapon, wala ni isa sa mga miyembro ng Blissful Sect ang nangahas na gumawa ng tunog o gumalaw ng kahit isang kalamnan. Lahat sila ay nakatitig kay Alvin ng may pagkabalisa at takot. Nag-aalala sila na sa isang maling galaw ay mamamatay sila. Tutal, kahit ang pinakamalakas na tao sa Blissful Sect, si Ping, ay napatay na. Maaaring hindi sila gaanong matakot kung hindi naging Celestial King si Ping. Tutal, ang mga mala Celestial King na palihim na nagpoprotekta sa kanilang sekta ay tiyak na makakapagligtas sa kanila. Gayunpaman, kung kayang patayin ni Alvin ang isang Celestial King, kailangan pa ba niyang matakot sa mga mala Celestial King na iyon? Bagamat kamakailan lamang naging Celestial King si Ping, mas malakas siya kaysa sa mga mala Celestial King na ang mga cultivation base ay lumala dahil sa kanilang matagal na pananatili sa mga hangganan. Dahil madaling mapatay ni Alvin si Ping, mas madali para sa kanya na patayin ang mga mala Celestial King na iyon. 2,907. Sa di kalayuan, lalong tumindi ang takot sa mga mata ng mga disipulo ng grupo mula sa Blissful Sect nang kita nila ang nangyari. Lahat sila ay nag-aalala na baka patayin sila ni Alvin kahit hindi sila sigurado sa layunin ng pagbisita nito sa sekta. Gayunpaman, alam nila na kung gusto silang patayin ni Alvin, hindi sila mapoprotektahan ni Keenan, ang pinuno ng sect ng Blissful Sect. Kung tutuusin, walang problema kay Alvin na patayin si Ping, ang matandang ninuno ng Blissful Sect. Batay dito, makikita na magiging madali para kay Alvin na sirain ang buong Blissful Sect kung gugustuhin niya. Palihim na nag-usap-usap ang mga disipulo mula sa Blissful Sect sa isa't isa. Siya. Sino siya? Tinawag siya ng matandang ninuno na Alvin kanina. Alvin. Parang pamilyar ang pangalang Alvin. Si Alvin. Hindi ba't siya ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect ng Wasteland? Nagdulot siya ng kaguluhan sa 6 na timog silangang rehiyon. Tama. Siya nga. Ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect ng Wasteland ay tinatawag ding Alvin. Hindi nakakapagtaka na pamilyar sa akin ang pangalang ito. Hindi posible na ang taong ito ay ang parehong tao ni Alvin, tama ba? Masyado kang nag-iisip. Ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect ay wala pang 100 taong gulang. Bagamat kinikilala siya bilang pinakamahusay at kilalang Celestial Alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon, hindi posible para sa kanya na maging ganito kalakas sa murang edad. Tama. Dapat ay isa ng Celestial King ang taong ito. Kung hindi, hindi niya mapapatay ng ganoon kadali ang matandang ninunong si Ping. Ginamit ni matandang ninuno Ping ang isa sa ating 2 sect-guarding celestial weapons, ang 10,000 Talismans Bell. Kahit noon, hindi niya kayang tiisin ang mga atake ni Alvin.
Batay dito, natatakot ako na si Alvin ay isang 3-talent Celestial King kahit papaano. Sang-ayon ako. Tutal, hindi naman gumamit si Alvin ng kahit anong Celestial weapon noong umatake siya. Bakit siya napunta sa ating Blissful Sect? Hindi niya tayo papatayin, di ba? Wala tayong pag-asa kung sakaling magdesisyon siyang patayin tayo. Sigurado namang hindi niya tayo papatayin dahil napakalakas niya, di ba? Samantala, hindi pinansin ni Alvin ang mga disipulo mula sa Blissful Sect. Sa halip, ang kanyang matalim na tingin ay mahigpit na nakatuon kay Keenan at sa iba pang matataas na opisyal mula sa Blissful Sect. Ngayon, oras na para ayusin ang ating mga hinaing. Nang makita ni Keenan Lantern at ng iba pang matataas na opisyal ng Blissful Sect ang matulis na titig ni Alvin, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, isang elder mula sa Blissful Sect na nakatayo sa likuran ni Keenan ang humakbang paarap. May kinakabahang ekspresyon sa kanyang mukha habang nauutol na sinasabi, "Hey Alvin." Kumilos ng mag-isa ang lumang ninuno na si Argus. Hindi siya pumunta sa Taiyi Celestial Sect sa ilalim ng utos ng Blissful Sect. Hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito. Walang kinalaman ang Blissful Sect dito. Hindi namin kasalanan. Isang ekspresyon ng ginhawa ang sandaling sumilay sa mga mukha ni Keenan at ng ibang matataas na opisyal ng Blissful Sect nang marinig nila ang mga salita ng matanda. Bagamat nagpulong sila at nagpasyang patayin si Alvin, tiyak na hindi ito ang tamang panahon para aminin ito ngayon. Walang duda na mamamatay silang lahat kung aaminin nila ito. Tutal, kahit si Ping, ang matandang ninuno ng kanilang sekta, na kamakailan lamang ay nakalusot at naging Celestial King ay walang kalaban-laban kay Alvin. Hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Magiging napakahirap para kay Alvin na patayin silang lahat. Lumapit ang isa pang elder ng Blissful Sect, sinuportahan ang sinabi ng isa pang elder. Oo, totoo. Master Darfield, hindi namin inutusan si Old Ancestor Argus na pumunta sa Taiyi Celestial Sect at patayin ka. Kusang loob siyang naghiganti dahil pakiramdam niya ay masyado kang mayabang at mapagmataas noong Alchemy Conference. Hindi siya nangahas na atakihin ka noon dahil inakala niyang nagmula ka sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Nang bumalik siya sa aming sekta, ginamit niya ang intelligence network ng aming sekta upang imbestigahan ka. Nang matuklasan niyang wala kang kakaibang angkan, isinama niya si Franco sa Taiyi Celestial Sect upang patayin ka. Sandali na tumigil ang matanda bago inilipat ang tingin kay Franco, ang dating arhet ng Blissful Sect, na nakatayo sa likuran ni Alvin. Malamig niyang tiningnan si Franco bago nagpatuloy sa pagsasabing, si Franco ang nag-udyok sa matandang ninunong si Argus na patayin ka. Sinusubukan lang niyang iwasan ang lahat ng responsibilidad at protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagsisi sa sekta at pagsasabing desisyon ng sekta na patayin ka. Nasalita siya ng may pagkukunwaring sinseridad, malinaw na sinusubukang makuha ang tiwala ni Alvin. Bago pa man makapagsalita ang matanda, si Franco nakakatago lang ng kanyang floating image pearl ay sumigaw ng galit, walang hiya. Elder Yuan, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Inaamin kong dumalo ako sa pulong tungkol sa pagpatay kay Master Darfield. Inaamin kong binoto ko pa nga si Master Darfield na patayin. Gayunpaman, huwag mong isipin na maibabalik mo sa akin ang lahat ng sisi. Ayaw kong pasanin ang sisi sa inyong lahat. Malamig ang kanyang ekspresyon nang magsalita siya. Bukod kay Keenan, sunod-sunod na nagsalita ang iba pang matataas na opisyal, at binalingan si Franco ngayong nahaharap na sila sa kanilang nalalapit na kamatayan. Lahat sila ay ibinaling ang sisi sa kanya, sa pag-asang gawin siyang sisi. Franco, ikaw ang malinaw na salarin. Wala naman kaming away sa iyo noon, bakit mo pa kami kailangang idamay? Franco. Kayo ng matandang ninunong si Argus ay pumunta para patayin si Master Darfield nang walang pahintulot namin, at ngayon, inaasahan ninyong pagbayaran naming lahat ang inyong mga kasalanan. Franco, sa tingin mo ba ay maloloko mo si Master Darfield? Matalino si Master Darfield. Sigurado akong alam niyang kagagawan ninyo ng matandang ninunong si Argus ang lahat ng iyon. Samantala, ang grupo ng mga disipulo mula sa Blissful Sect na nakatayo sa di kalayuan ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ng mga elder ng kanilang sect. Master Darfield.
Tinatawag ba ng mga elder si Alvin bilang Master Darfield? Teka. Higit sa lahat, batay sa kanilang mga salita, tila ang taong ito ay tunay na si Alvin mula sa Tai Celestial Sect ng Wasteland. Siya. Siya ba talaga si Master Darfield mula sa Tai Celestial Sect ng Wasteland? Hindi, malabong mangyari iyon. Hindi pa nga umaabot ng 100 taong gulang si Master Darfield ng Tai Celestial Sect. Ang kanyang mga nagawa at kasanayan sa alchemy ay nakakamanghana, at ngayon sinasabi mo na isa rin siyang Celestial King. Nagbibiro ka siguro. Alam ng lahat ng mga disipulo na si Alvin ay mula sa Tai Celestial Sect ng Wasteland. Alam nilang malawak siyang kinikilala bilang ang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon kahit na hindi pa siya umaabot sa edad na 100. Gayunpaman, hanggang doon lang ang kanilang kaalaman tungkol kay Alvin. Tama. Imposibleng iisa lang sila. Tama. Hindi ba't magiging kakaiba siya kung isa siyang natatanging celestial alchemist at isa ring celestial king sa murang edad? Paano magkakaroon ng isang taong tulad niya sa mundong ito? Sang-ayon ako. Sa tingin ko ay malabong maging sila ang iisang tao. Di nagtagal, nagbago ang takbo ng usapan sa grupo ng mga disipulo mula sa Blissful Sect. Pero, paano nangyaring may ganitong pagkakataon? Hindi mo ba narinig ang mga matatanda na nag-uusap tungkol sa mga hinaing sa pagitan ni na Alvin at matandang ninunong si Argus noong komperensya ng alchemy? Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang taong nagngangalang Alvin na dumalo sa komperensya ng alchemy. Siya ba talaga si Alvin? Hindi ka panipaniwala. Ito ay. Napaka hindi ka panipaniwala. Paanong hindi mabibigla ang mga disipulo na ang binata na nakasuot ng lila sa harap nila, kahit man isang 3-talent Celestial King, ay ang Chief Celestial Alchemist din mula sa Tai Celestial Sect ng Wasteland. Samantala, napangisi si Alvin nang marinig niya ang mga elder ng Blissful Sect na sinusubukang ilipat ang lahat ng sisi kay Franco. Agad na natahimik ang mga elder mula sa Blissful Sect nang marinig nila ang pangungutya ni Alvin. Malamig na tiningnan ni Franco ang grupo ng mga elder mula sa Blissful Sect bago niya mariing sinabi kay Alvin, Master Darfield, kahit patayin mo ako ngayon, pinaninindigan ko ang aking mga salita na ang mga elder na ito ay bumoto na patayin ka. Nang marinig ang mga salita ni Franco, ang grupo ng mga elder mula sa Blissful Sect na kanina lang ay nanahimik ay nagsimulang magprotesta ng matindi. Franco, paano mo nagawang magsinungaling tungkol sa aming pagkakasangkot sa bagay na ito? Malinaw na ideya mo iyon. Master Darfield, huwag mong pakinggan si Franco. Alam niyang hindi siya makakalusot kaya sinusubukan niya rin tayong lahat na idamay. Totoo yan. Nagsisinungaling si Franco. Master Darfield. Pawis na pawis ang mga elder habang sinusubukan nilang kumbansihin muli si Alvin sa kanilang kawalang kasalanan. Hindi man lang nagatubili si Alvin na tumugon sa mga matatanda. Sa halip, tumingin siya kay Keenan at nagtanong, pinuno ng sekta Leo, ano ang masasabi mo tungkol dito? Si Keenan, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay sa wakas ay nagsalita. Master Darfield, katulad ng sinabi ng mga matatanda. Ang sisi ay nakasalalay lamang sa aking hindi karapat-dapat na disipulo, si Franco, at sa aking Panginoon, si Argus. Gayunpaman, kung hindi ka pa rin nasisiyahan matapos patayin ang aking Panginoon at disipulo, maaari mo rin akong patayin, Master Darfield. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.